Siyempre doon po sa mga nagpas po, hindi ko po hawak yung utak niyo at damdamin. Pero isa lang po yung hiniling ko po sa ama na dapat po suportahan niyo na lang po ako. Gagawin ko po ang lahat na maging motivation yung mga pinagsasabi nila. Lalo na po regarding sa pera. Hindi lang po ako yung apektado doon. Wala naman po kayong alam kung ano pong nangyari talaga. Suportahan niyo na lang po ako. Yan ang lagi kong inarasal. Pag-ibig kami. Bless. Okay ka lang? Hindi ko alam ano. Kumusta ka na? Kasama ko babalik pa? Ha? Ha? Kasama ko? Oo. Okay ka lang dito? Tingin ang hair mo. Ay! Dito, ano ba? Ha? Dito pa. May pasalubong ako sa'yo. May pasalubong ako sa'yo. Diyan lang, yan sa dyan lang. Oh. Aray ko. Ross! Halika dito. Ano ba yung ginagawa dyan eh? Ay. Dyan. Yung may dala siya dito dyan. O sige na ako dyan yan eh. Yung tingin na ika. Hindi na ilagay sa mga. Sa tapin. O sige. Halika, halika. Upo ka dito. Halika, halika. Mga kababayan, pinasyalan natin si Rose dito. Dinalahan natin siya ng paborito niyang palaman. Tsaka syempre, yung paborito niyang andoks. Upo ka, upo ka. Ha? Ay, sorry, Nancy. Kumusta ka naman? Okay lang pa. Oo. Ito, binilhan kita ng Oo. Kumain ka na ba? Kumain na kami. Sige na, kayo na lang. Hindi. Kumain na kami. Huwag mo ibus-bus lahat. Hindi. Dapat makita. Ayan. Ha? Dapat makita. Hindi rin ang sagot. Alam mo na yan. Kasi nagugas ako. Diyan ka lang. Kaya mo yan. Upo ka, upo ka. Si Papa. Ikaw upo kasi gusto kita makausap. Upo ka. Namiss kita eh. Dali. Halika, dali. Sit down. Sit down. Oo, ano nangyari? Patay electric pa? Pinatay ko. At saka bakit naman? O yan. Ano nangyari pa? Steady lang. Dikit ko to sa'yo. Tumataba si Nancy ah. Ha? Tumataba ka. Iinom akong ito pang tang pineapple Ha? Ha? Bye. Ano? Oo. Kumain na kayo ha? Kumain na kami. Upo ka lang, upo ka lang. Pagkuha lang ako ng ano? Ng kanin. Ako na. Dito aabutin ko. Papunta dun. Ano? Manipis ako? Suotin lang. Suot ka na kayo. Ang suot ko eh. Halika dito ka, halika. Steady ka lang. Sandali lang. Kaya siya mga kababayan, pag masaya siya, hindi siya mapakali. Ano nangyari pa? Halika. Upo ka, upo. Ayaw pa na buka, nagsubuka na may... Halika. Oo, kukuha kaming kanin pa. Kakain ka ba? Hindi kami kakain ha. Ano ba yun? Ang kunti naman. Hayaan mo lang. Tungan pa
pati duk. Yan. Isama ang dulo? Sige, sige. Upo ka lang dito, halika. Kumusta, Rose? Hello po. Tawagin mo talaga niya ako. Ingel. Oo. Yan. Tutungin ka rin. Hindi, sige lang. Kakain ka ba? Upo ka lang, upo ka lang. Tapos ano pa, maglungag ka muna. Oo, magsaya ko. Kaya nandyan si kuya yun ang gumagawa eh. Gumagawa nun. Kumusta naman dito si Hindi Nancy? pa may nakaano pa, kahit na ang pag-araw, di yung makatulog kayo, gumawa pa man ng kwarto. Uy, kanino kwarto ba yan? Hindi kayo makatulog pag-araw, di kayo makapagpahuway. Kaninong kwarto yan? Sa matulog diha. Sa Kwarto gustong mo daw matulog. yan eh. Sa gustong matulog dyan. Ma'am Rose, kaninong kwarto yan? Pero hindi maganda yung kwarto na yan. Kunyari lang yung nagsakto kay kagabi. Oo, sige, okay lang yan. Ginagawa nga para gumanda. Tapos yung CR dito, yung dito. Ay, yung ito, yung... Hindi yan, sa CR labas. nandoon. Yung siya, doon, dyan sa kuwang. Hindi maganda yung dito siya. Kasi nagawa siya diretso. Tapos hanggang dito. Isasarado ba? Pati dito, Ma'am Rose. Hindi, yung pati ganito. dito, sisimintuhin. Hindi, sarado dyan. Wala nga, papunta doon sa kusina, wala. Mayroon. Hindi, okay na yung may abre, may abre. Oo, kasi pabalik-balik ka pa naman sa CR. Yan. Okay na yan. Pati ito, gagawin. Daming Basta tapusin mo na testiman. yung kwarto niya. Tapusin mo na lang. Tapos bumili Tatapusin pa mo na yung kwarto. Hindi, kailangan i-ano nyo na lang. Kasi di ka, okay lang naman eh. Lagay kami para lang matapos lang. Hello po. Mawat. Asawa ko. Oo. Keep Kumusta, white, sir? man. Maraming keep white pa. Tulungan lang niya yung pinsan ko para labor. Oo. Upo ka pa na. Ilang araw na ginagawa? Kahapon lang. Kahapon kasi wala siyang pasok. Saglit lang siguro umaga. Tapos bumalik siya. Kasi ngayon, hindi ko kasi para matapos siya. Kailangan may ilalagay. Ano ilalagay doon ga? Silmating na para makapasok. Ay, oo. Okay. Ay, yung half hanggang steel matting na lang. Kasi para, ang ano namin, makikita namin siya kung ano ginagawa niya. Mm-mm. Tapos yung kailangan may makapasok na hangin kasi i-examine na rin siya eh. Mm-mm. Hindi masyadong mainit. Mm-mm. Yun. May 50 pa ko saan pa ba? Tapos ang ano namin, doon namin siya 116? banda ilagay, sir. Kasi para balik-balik 50 man, 50 man ang giun. Dito kami. Kung ngayon, hirapan siya 116. na lang sa CR. Okay. Pero yung 75. ano dito, kami na lang po bahala kasi nagkakayay. Basta yung kwarto. 45, 55. Sige. Pero sige lang, walang problema. Hanggat kaya namin tumulong, tutulong kami. Walang problema yun. Diba? Nancy? Yes, Yes, sir. Spars. Oh, ang ganda ng saging mo, oh. Kain na mo. Kumain ka? Init kasi, kadulong sa... Hindi, okay na yan, okay na yan. Yan na. Bali sa yung check-up niya, no? Katapusan ba yun mismo? Ano pa? 31? 30. Oh, 30. Susunduin namin siya dito ng 30. Kumusta naman ang gamot niya? Meron pa. Yung gamot niya siguro, parang ano na lang. Sakto yun hanggang 30. 3 banig po yun, di ba? Oo. Tapos kada bago bedtime, 2. Oo, dalawa. Kaya with check po. Sakto yun. Kompleto. Basta dalawa lagi. Okay ka lang? Tumaba naman na siya eh. Sa kabila naman. Mayroon nga ako, mangungul ako dito. Ano po yung gamot? Kasi 3 ganyan yun sa isang box eh. Mm-mm. Yun, yan po. Yan na lang po siya. So, kulang. 3 banig po yung... Ha? Kasi 26, Anong petsa ngayon? 26 po. Tapos bali mamaya, inumin niya itong 2. Tapos tomorrow, 27, 28. So, ibig sabihin, hindi po ba 29 yung balik nyo? Kasi kung 26 pa lang ngayon, eh, dapat sa 29, wala siya 26 ngayon, diba? 27 ngayon. 26. So, ito, 27. 27, 28. 27 ngayon. 27, 28, 29. Sakto lang, okay lang. O, 30 ng gabi bibili na. Okay? Kasi 30 ang balik namin. So, 27, 27, 20, 29. Okay? Di bali, opo pala, inumin pala. Oh, kaya nga sakto yan. Sabi ko sa'yo, sakto talaga.
So 30 ng umaga andito kami. Oo. Kung pwede ka rin sumama para makita mo rin kung gusto mo, kung hindi ka busy. Pero pagka busy ka, wala na problema. Basta, ayun, gusto ko lang talaga na tuloy-tuloy yung check-up niya. Diba? Pwede ba makita yung yung kwarto mo na pinapagawa natin? Dito, basta na doon, Day. Oh, diba? Saan tayo dadaan? Kailan? Tapos sila. Oo, gani. Ikaw na magpasok ka. Ay, ikaw na lang daw, Rose. Oo. Tignan natin. Dali po, tingnan niyo po. Kasi mauna ka, ma'am. Dali po. Silip lang. Ayun, maganda na. Frankie. Ha? Saan ang, ano to? Saan ang pintuan nito papunta doon? Hindi, ang gusto ko po mangyari sana, sir, doon siya sa kabila. O, dito siya. Diretso na sa ng banyo. Oo. Kasi kung dito, sir, dito kasi Iikot pa. Ikot pa siya, syempre, tingnan niyo po, sir. Okay, okay. Tanggalin ko na lang po yung mga gamit ni ate dyan. Tapos basta kung doon na lang po siya sa kabila. Okay. Kasi yung pinto kasi, sir, nandun yung CR. So, diretso sa CR. Dito na lang sa CR kasi magbalik-balik pa naman siya sa CR. Okay, it's okay. Inaano ko nga, sir, kasi kung gusto ko naman din ipasagad sa pinsan ko, kaso lang mainit. Sabi ng asawa ko na kasi mainit daw, baka mamaya mainit na siya, mainit. Kasi pag ikisama yan, sir, mainit talaga. Sarado na! Gawin kong sabi ng asawa ko, still mating ba yun, sir? Okay. Para hindi daw mainit. Sige po, basta Alam po. mo, tinandahan namin, sabi ko, antayin natin sila kung ano bang isarado ba talaga? Hindi, okay lang yun para nakikita. Kasi pagka ang habit po ni Nancy, naglalak talaga yan, tsaka nagpapatay ng ilaw. Kaya ang switch ng ilaw, ang control nasa labas dapat. Kami po dapat. Kayo ang may control. Yun po yung Hanggat maaari, pati yun sa CR, may control ang ilaw sa labas. Yun po. Kaya sabi ko nga, sige kung anong yan, sabi ng asawa ko, hindi pwedeng isarado. Sige po, kung ano yung nasa isip nyo, yun mga kababayan, mga kabarangay. Dahil sa hiling ni Ate Rose na magkaroon ng sariling kwarto si so ito po, nagpapagawa tayo ng kwarto ni Nancy. At the same time, para makatulong na rin kahit papano. Kaya, salamat mga kababayan, no? Dahil unti-unti, malaking pagbabago ni Nancy, tuloy-tuloy at tuloy-tuloy din ang pagdala natin ng check-up. Kagaya nung unang check-up niya, sabi ng psychiatrist niya is 1 month, pero yung second na check-up namin is 15 days, ibabalik namin. So, itong Pitsa 30, babalikan namin siya ulit dito para para mapa-check up ulit. So, ito na lang yung ginagawa namin para matutukan talaga si Nancy. Request nga nila na gusto nilang sila muna yung mag-alaga habang hindi pa nakakahanap. Kaya salamat. At ito, nakita nyo naman mga kababayan, pagdating namin dito isa nag-i-enjoy si Nancy sa pagkanta. Ayan. At kita naman natin na maganda na yung pagbabago niya. Sana ipag-pray natin tuloy-tuloy. At ayun, sana matapos din itong pinapagawa natin dito. No? So ano naman masasabi ni Ma'am Rose about kay Nancy ngayon? Kumusta naman po kayo dito? Siya naman po, sir, okay naman po. Basta sa ikakabuti niya, ginawa ko po ang lahat, sir. Para maging okay din siya na maging normal na tulad natin. At saka yung gamot niya, yung sinabi mo, talagang bago matulog, talagang yun. Hindi pwedeng makalimutan. Ayun, syempre salamat, sir, kasi syempre magkaroon na siyang ganito na may sarili na siya talaga na pwesto niya. Di, parang mas maganda na para safe kami pareho. Din ito na nga, 'di ba, sir? Talagang maano na siya. May ano na siya, may tapos mga kababayan, meron din akong lilinawin. Sa mga kababayan po natin, alam ko po kung gaano nyo kamahal si Nancy. Nung nag-request po sa akin si Ate Rose na kung pwede sila ang mag-alaga, pumayag din po ako sa kagustuhan nila. Unang-una, kamag-anak po sila. The same time, nagiging practical din po ang Team Daddy Frankie. Kasi hindi po pwede na iikot lang
sa isang tao ang pagtulong ni Daddy Frankie Tim. So, nag-request sila na gusto nilang alagaan, kaya hihilingin ko po sa inyo mga kababayan. Eto naman, hindi ko naman pinapabayaan si Nancy, tinututukan pa rin namin. Huwag po natin ibabash si Ate Rose. Huwag po sana tayong mag-isip na hindi aalagaan, dahil nakikita naman natin yung pag-aalaga at concern nila. Hindi porkit parang alam ko naman po mga kababayan na hindi nyo nagustuhan yung pamamaraan ni Ate Rose nung una na nasabihan niya, pero sinabi ko rin kay Ate Rose na syempre dahil sa hirap ng buhay, kaya kailangan para mapasunod natin yung attitude niya, kasi parang bata nga po. Although andoon na ako na kailangan lawakan ng pag-iisip, pero kailangan din natin siyang suwayin talaga minsan mga kababayan, no? Kaya wag po sana kayong magalit or magtampo sa naging desisyon namin ni Ate Rose sa pagpayag ko na sa kanya ibigay. At ito, nung sabi ni Ate Rose na gusto niya magkaroon ng sariling kwarto, ito rin po yung napagkasunduan namin na sumang-ayon din ako. Hindi lang po kay Ate Rose tayo, ay Nancy tayo nakatulong. Dahil syempre, pagtuluyan na rin magaling si Nancy mga kababayan, alam ko, sa kamag-anak pa rin ang bagsak niyan. Pinakamaganda dyan mga kababayan, ipag-pray natin na sana tuluyan ng gumaling si Ate Nancy. At yun, gaya na aking sinabi, pagtulong yung gustong maganap. Kagaya nito mga kababayan, dami na pinupuntahan. Oh. Ayun, Ma'am Rose, alam ko marami kang nabasa. So, wag mo na lang i-reply. Yes po. Yung pagkakataon mo para hindi sila magalit sa'yo, yung ano ang maasahan ng mga viewers natin hanggang saan mo pagpapasensyaan si Pinsan. Ito na yung chance mo na para ipaliwanag mo yung side mo. Kasi pag sa comment section, mahirap. Pero dito, ipaliwanag mo, explain mo yung totoo mong nararamdaman. At least sinabi ko na sa'yo. Alam ko nasasaktan ka, pero hindi ako pwedeng mag-comment doon or what gaya ng sinabi ko sa'yo noon. Sige, Ma'am Rose, Yes, it's your turn. Teka lang, naiyak talaga ako. It's okay. Yes po, nung una po, talagang nasasaktan po ako. Una pa lang, nasasaktan talaga ako kasi hindi ko maitago yun, totoo yun. Pero sinasabi ko po na, hayaan ko na lang sila dahil hindi naman sila yung target ko eh. Yung target natin po is mapagaling yung pinsan ko at maging okay siya at may mag-alaga talaga sa kanya. Siyempre doon po sa mga nag-bash po, hindi ko po hawak yung utak nyo at damdamin. Pero isa lang po yung hiniling ko po sama na dapat po suportahan nyo na lang po ako kasi hindi nyo naman po alam kung ano po yung totoo eh. Sa totoo lang, pero yung mga sinasabi ninyo na tungkol sa akin, ginawa ko na lang po yung motivation po para sa pinsan ko. Alam mo, sa totoo lang, umiyak din po ako mag-isa. Lalo't na po, yung mga pinsan ko ay, yun, lagi nang sasabi sa akin na, pinsan, okay ka lang ba? Okay ka lang ba dyan? Ano masasabi mo? Sabi ko, yun, sobrang nasaktan talaga ako, pero gagawin ko po ang lahat na maging motivation yung mga pinagsasabi nila. Lalo na po regarding sa pera. Hindi lang po ako yung apektado doon. Pag-usapan pera, sa totoo lang. Tsaka, lahat as in, simula sa pananamit ko, sa pag-aayos ko, binabas nyo. Hindi nyo po ba alam na nung wala pa pong Daddy Frankie, kami pa pong mag-asawa talagang magaling na po kasi ako mag-ayos kasi ilang taon din po akong nagtatrabaho at the same time, may mga sideline po ako, may St. Peter po ako, etc. May mga tinitinda po akong damit, nagbabangkita po ako. Yung asawa ko po, may trabaho po yun at supportado po ako. Kaya yun. Pero okay lang yun, yung mga nagbabash kasi
yun nga, tulad ng sinabi ko, hindi ko hawak ang utak niyo. Basta yung akin po, ang ikakabuti ni Nancy at natutulungan kami ni Daddy Frankie, yun po yung laking pasasalamat po namin ng asawa ko. Pero, siyempre, bilang ako tao lang, talagang walang gabi na iniisip ko yun. Yung mga pinagsasabi dun sa comment section, walang gabi. Kahit nasa school nga ako, minsan napatulala ako na yun mga sinasabi ninyo eh. Ako na lang po na wala naman po kayong alam kung ano pong nangyari talaga. Suportahan nyo na lang po ako hanggang dulo po. Yun, kung hanggang kailan po yung pagpapasensya ko sa pinsan ko. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako perfectong tao eh. Hindi ako perfectong tao, natural. May mga anak ako. Siyempre, bilang nanay, pinapagalitan ko po sila. Kasi alam ko po na yun po yung paraan ko na pagmamahal sa kanila na ayaw ko po na maging masama or ano pa. Kaya yun, kung ano po yung disiplina na ibibigay ko kay Pinsan Nancy, same din yun sa mga anak ko kasi ayoko na itolerate lahat yung mga hindi pwedeng gawin, yung mga mali. Kaya yun. Salamat dahil si Daddy Frankie, minsan sabi ko talaga na nasasaktan talaga ako as in. Sobrang masakit yun sa akin at di ako sanay na napaka-private kong tao tapos kayo, ang dami niyo pong alam tungkol sa buhay ko. Yun po yung pinakamasakit. At saka, ano po, huwag niyo naman po akong husgahan regarding sa pag-aalaga kay Nancy at regarding sa pera na binigay ni Daddy Frankie pang allowance po. Hindi naman po ako masama. Kahit, oo, yes, malita ako, pero siyempre, bilang tao, may kanya-kanya tayong ugali eh. At, yun, yung akin lang po talaga. Suportahan nyo na lang po ako kasi hindi po madaling mag-alaga tulad niyan. Hindi madaling alagaan po siya. Kailangan mahabang pasensya po talaga as in. Kaya madali nyo pong sabihin kasi wala naman kayo, hindi yun nakikita. Pero yun nga, sa pagsasalita ko kasi kahit sino, kahit nung opisina pa ako noon, talagang kaming mga Bisaya kasi talaga yung boses namin talaga akala mo ay galit. Pero hindi po. Kaya yun, alam ko nung una pa lang, hindi na po maganda yung mga comment niyo. Tiniis ko na lang po talaga as in. Tapos nito naman, ganun din uli. Masakit yun, pero lagi ko na lang pong pag nagsasamba ako, pinapanalangin ko na lang po na sana suportahan nyo na lang ako, huwag nyo na ako husgahan. Kasi tao lang din naman ako eh, at saka siyempre bata pa ako, dapat siyempre kayong nandyan. Sinusuportahan nyo ako kasi pagdating naman sa pinsan ko eh, alam nyo naman yan, gaano ko kamahal yan, ganyan yan eh. Isipin nyo nga, dinala ko lang dito basta ng antibulo, hindi pa kami napag-usap ng asawa ko, hindi ko nga alam kung anong reaction niya. Tapos kayo, yun, nakapagsabi kayo na kung ano-ano sa akin. Yun, masakit po yun, sa totoo lang. Kaya ayaw mo ng ganito talaga, Daddy Frankie, na ano kasi hindi po ako sanay. Although sinasabi ng mga pinsan ko na, kaya mo pa ba? Sa mga kapatid ko, kaya mo pa ba? Ganun. Yun nga, sabi ko, hanggat kaya ko at hanggat nabubuhay ako, kayo, alagaan ko po talaga siya. Kahit sinasabi ng mga kapatid ko na, kaya mo ba? Siyempre, may mga anak ka, pamilyado ka, paano yung trabaho mo? Paano yung ganito mo, ganyan, mga lakad mo? Sabi ko, yung trabaho ko kasi pwede naman sa bahay lang. Kaya nga, yun, sa mga kapatid ko dyan, sa mga pinsan ko, yun, salamat dahil minsan di ko nasabi na suportahan nyo na lang ako sa pinsan natin. Ngayon, sabihin ko nga sa inyo na
suportahan na lang din po kaming mag-asawa para kay pinsan. Di ba po nung una, di ko naman din in-expect na magbibigay pala si Daddy Frankie na pang-allowance kasi di ba nung sa mental hospital. Sa mental hospital nagsimula, yung usapan namin kung saan si pinsan, wala naman kasing tumatanggap sa kanya kasi sila may mga kanya-kanyang trabaho, tapos walang sariling bahay. Kaya nung sabi ko na, sige kung ayaw ninyo kasi wala kayong sariling bahay or nagtatrabaho kayo sa akin na lang. Simula po dun kasi di ko na po ini-expect yung tulong nyo, Daddy Frankie, as in. Para sa pinsan ko, di namin ini-expect yun. Tapos nagulat na lang po ako na bumalik po kayo, yun, nag-iwan kayo ng allowance. Syempre, tao lang din po sila, akala po nila, kung saan po dadalhin yung perang binigay nyo. Hindi po ako ganun. Ang gusto ko pong mangyari, yung binibigay niyong pera, Daddy Frankie, nakasip po yun sa kinabukasan ni insan ko. Nakasip po yun kasi next month po, balak po namin ng asawa ko na kuhaan po siya ng St. Peter Lifeline po kasi ayoko na habang buhay na ganyan lang siya. Gusto ko kung may allowance si Daddy Frankie na binibigay, doon ko po sinisave para po sa kinabukasan niya. At saka yun, kasi di naman habang buhay na nandyan si Daddy Frankie para sa kanya. At saka yung sa mga allowance na binibigay ni Daddy Frankie, yes po, kami bilang may nag-aaral ako na grade 12, next year magka-college na yon. Sa totoo lang, hindi ko din po talaga kayang suportahan yung pangangailangan ng pinsan ko. Kasi kita nyo naman, habang buhay na siyang ganyan. Habang buhay na siyang ganyan. So, ako, siyempre, yung pangangailangan na bilang siya, di ko po talaga mabigay yun. Kaya, laking pasasalamat ko kay Daddy Frankie na nandyan siya. Yun po yun. Kaya yun, Daddy Frankie, salamat talaga. Yun nga, sabi ng asawa ko, nagpapasalamat din daw siya sa inyo kasi nandyan kayo. Sabi nga niya, tumutulong tayo sa ibang paraan. Bakit din sa pinsan na mo, di mo matutulong-tulungan? Kaya yun. Ano na lang, opinion lang nila yon. So, eto, gaya na aking sinabi, ipakita natin na nagkakamali sila. Dahil lahat ng tao nagkakamali. Kung first impression hindi nila nagustuhan or hindi nila na-get yung gusto mong mangyari before, gawin na lang natin is inspiration. Ipakita natin na nagkamali sila. No? So, eto mga kababayan, naging emotional si ate gaya ng aking sinabi. At gaya rin ng request ni Ate Rose na suportahan na lang natin siya. Ipag-pray natin na sa ginagawa natin, sa pagtutulungan natin, pagtulong ni Daddy Frankie. At suportahan nyo rin at nandyan din po kayo na laging nakasuporta kay Nancy. Alam ko na napamahal na kayo kay Nancy. Kaya tulong-tulong na lang po tayo para lalong mabilis ang paggaling niya. At itong pinapagawa ni Ma'am Rose na kwarto ni Nancy dito, hanggang sa labas gagawa tayo ng terrace, ay tutulong si Daddy Frankie. Asaan si Sir? Pwede ba makausap din yung asawa niya? Oo. Para makuhaan din natin yung side niya. Patawag nga si Sir. Ay, Sir! Okay lang? Sobrang supportado po yan sa akin, Sir. Pagdating sa pinsan ko. Yan. Sir, dito ka po, Sir. Maabala kita. Pasok po. Yan. Sir, dito po. Yan. Magandang hapon sa'yo, Sir. Ano pangalan ulit ni Sir? Jory po. Jory. Jory. Sir Jory. Mga kababayan, Sir Jory, siya po yung asawa ni Ma'am Rose. Ayan. Ngayon ko lang yata na ilabas sa camera. Ngayon lang ba? Ngayon lang? Nakilala na. Pero hindi natin siya naipakilala. Ayan. So, Sir, ano pong masasabi mo po regarding dito sa kay Nancy? Ako po, okay lang po sa akin na sinuportan ko po yung asawa ko sa anong gusto niyang mangyari kasi siyempre, po niya yan, pinsan niya yan. Mahal niya.
Tsaka siya po talaga, noon pa, nakilala ko siya, mahilig din siya, matulungin din siya sa mga kapatid niya, pamilya niya. Hindi ko alam kung ano sabi ko. Okay. So, Basta ako naintindihan. po, sumusuporta lang ako sa kanya kung anong gusto niya kasi tulad niyan, nababas din siya. Sabi ko, kaya mo yung mga tao na normal lang yan. Opo. Ang importante, nalagaan mo yung pinsan mo na alam mong dito, masipte siya kasi po pag sa iba siguro, hindi natin alam kung anong mangyari. Sa akin naman, wala naman pong problema. Yes, mga Pero kababayan. mahirap po talaga. Kaya grab ko po yung request nila na sila yung mag-aalaga. Kasi ang sabi at kabilin-bilinan ng doktor sa amin, mga kababayan, hindi talaga pwedeng malaktaw ang pag-inom ng gamot ng ating pasyente. Kaya nung sinabi nila sa akin na kung po pwedeng dito na lang muna, alam ko marami kaming pinupuntahan at nung time na yun hindi pa kami nakapaghanap, kaya pumayag din po ako. Pangalawa, syempre, ano't ano ang mangyari, ayaw kong magtampo sila sa akin dahil sila pa rin ang kamag-anak. At ito mga kababayan, huwag nyo rin po sanang mamasamain, huwag kayong mag-isip ng hindi maganda na may pinapagawa dito. Opo, tumutulong po ako kasi yun ang reklamo ni Nancy before pa na pangit daw yung yung tinutulugan niya. Kaya napag-usapan namin nung nagsabi si Ma'am Rose na dito na lang. Kaya nag-isip ako na pagawa ng sariling kwarto si Nancy. Hindi po nila yun hiningi totally. Kumbaga, napag-isipan po namin kung saan at kung paano magiging komportable si Nancy. Di ba? So, sir, matanong ko lang, mga magkano pa po ba ang mga kakailanganin natin dito hanggang sa labas po? Gusto ko masabay nyo na yung sa labas para Hindi ko po alam, sir. Hindi mo. more or less po para magkaroon lang ng idea. Ito yung namin, mga 12 na po. Pero mayroon pa po doon, may yero na, may nabili na akong yero kasi tumutulog yan. So, sa 20,000, may mga yero pa tayo. Kasi mga kababayan, gaya na ang sinabi, kung sa mga ibang tao nakakapagpabahay ako, bakit dito hindi ko gagawin? Kaya ito yung ginagawa natin mga kababayan. Tumutulong si Daddy Frankie sa mga tao talaga. Kasi, maging ako man mga kababayan, hindi ko hawak ang buhay ko. Pinagpipray ko na sana tuloy-tuloy tayo. Pero hindi ko alam kung hanggang saan din si Daddy Frankie. Pero gusto ko safety din si Nancy. Kasi kung kukuha man ako ng sisweldohan ko, hanggang sa may sweldo lang. Paano kung wala akong maipasweldo? Diba mga kababayan? Pero wag natin kasi alam ko mabait si God. Marami siyang plano para sa atin. Pero maganda na rin yung nagiging advance tayo for the future. No? So, marami pa naman nabili mga gamit. No? Okay, alam ko naman na mahal yung mga materialis ngayon. Pero unti-unti, kaya natin yan. No? Sige, babalik na lang kami dito, Ma'am Rose, sa 30. No? Tapos may message ko kayo ulit. No? Kung anong oras ang dating ko. So, magbibigay ulit ako para makasimulan nyo na dyan. No? Magbibigay ako ulit mga kababayan. Kasi kung yung una, napagbigay akong 20, no? Para matapos, kasi gusto ko mga kababayan, gaya ng aking sinabi, kung sa iba nakakatulong ako, nakapagpagawa ako ng bahay, maging sila Ma'am Rose din, kita naman natin yung hirap ng buhay, no? Another 20 po. Sige, i-order niyo yung mga. Sir, thank you so much po, sir. Thank you so much po. Maraming salamat talaga. Kasi, kung kay Nancy yung kwarto na yan, masikip sa inyo dito. Kaya, Doon po kami sa labas. sa labas. Sa labas po kami. Kasi gusto namin, siya lang talaga dito kasi gusto ko pag matapos ito may finising, bibili ko na siya sang sarili lagay ng damit niya. At saka, basta yung gamit niya yung talagang komportable siya. Basta Gumalaw ang na importante, yung bahay na lang muna, mabuo.
no? Para maging maayos. Sige sir, yun po. Tsaka yun, ipakita natin sa ating mga viewers na totoo lang na nagkamali sila. Alam ko naman totoong pagmamahal ninyo sa kanya. No? Tsaka kay Sir Jury, salamat sa napaka-supportive na asawa. Parang si Ma'am Rose po ang totoong magpinsan at saka si Nancy, di ba? Kami po, bali yung nanay niya at saka tatay ko po, magkapatid. So, okay. So, ayan mga kababayan, sana naging happy kayo at sana suportahan nyo pa rin po kami sa mga ginagawa namin ni Ma'am Nancy, Ma'am Rose, at saka sana ipag-pray nyo si Nancy na tuloy-tuloy. Abangan nyo rin yung susunod na pagbalik namin, third check-up ni Nancy, no? Ma'am Rose, okay ka na. Huwag ka nang iiyak sa mga basher, ganyan lang ang buhay. Hindi po, yun po, yung Hindi sila galit sa'yo, gusto lang. Hindi, ano po, talagang yung sinasabi mo na yun naman po yung yun po yung layunin natin sa pinsan ko. Gagawin po namin mag-asawa yun. At saka yun, sige lang po, yung mga nagbaba sa akin, naman po ako kasi, once na naiyak ko na, okay na po. Okay na po. Okay na po ako kasi, po yun, kayo po yun, hindi naman po ako at saka hindi ko po hawak kung ano man po yung nakikita o narinig nyo. Basta ipagpanalangin ko po kayo din po palagi sa Ama na. Siyempre, magkaisa po tayo. Yun. Para sa pinsan ko, kung mahal yung pinsan ko, magkaisa po tayo at suportahan nyo na lang po kaming mag-asawa po. Salamat po. At syempre, gawin ko na lang po yung motivation. Yun po, sabi kasi ni Daddy Frank, hindi na ako magbabasa. Pero syempre, yung mga... Nag-comment ka pa rin. Nag-comment Nag-comment ka, may isang comment doon, nakita namin. Pero ito lang po muna yung update ko sa inyo mga kababayan at sana masaya kayo na magkakaroon si Nancy ng kwarto dito. Kasi yun yung problema niya, nagre-reklamo siya. Pero nabutas-butas lagi ang kaya ginawa natin ng paraan na papalitan daw ng yero. May yero na daw doon. Meron na po. Okay, salamat. So mga kababayan, maraming salamat po. Balik muna tayo kay Nancy. Balik natin kay Nancy. Dinalan ko siya ng paborito niyang andoks. Ayan, ito mga kababayan, magulo pa yung bahay, pasensya. Ito yung paborito mo. Ito yung paborito mo pala man, oh. Ayaw ko. Ayaw mo, bakit? Okay ka lang? So, babalik kami dito ng anong araw yon? 30? Ha? Thursday. Okay, balik kami dito ng Thursday, ha? Kasi check up mo ulit, ha? Okay, maligo ka. Okay ka lang? Happy? Ha? Happy? Yes. Yes. Very good. Happy this one. Ha? Cheese pandesal at saka Bakit nilabas mo na lahat? Cheese disal po. Ha? Cheese disal? Opo, this one. About this one? Paddy cocoa bread, and then everlasting bread. Ito everlasting? Yes. Hindi, putok yan eh. Star bread. Star bread. At ako. Ay, nilabas mo na lahat. Yes. Tinaob ulam mo mamaya, ha? Okay. Okay, ano sasabihin mo sa mga viewers na miss ka nila? Starflex, cracker biscuit. And Wait then, lang, na-miss ka ng pineapple. na-miss ka ng mga viewers. Ano sasabihin mo sa kanila? I love you. First tip, sa tanong ko yalapang. Hinahanap ka ni Aling Rochelle. Ano sabihin mo kay Aling Rochelle? Siya nainip guro. Na-miss ka niya eh. Hindi mo pa inipin, bigyan mo kasama. Bigyan ko kasama. Yung may kausap siya katabi. Next Wag time mag-isa. sasama ko siya rito. Ano? Huwag siyang mag-isa na Pag okay na yung kwarto mo, isama ko siya rito. Malulungkot, minsan umiiyak siya. Naano siya, wala na siyang pag-asa pag umiyak siya. Kaya bored siya. Na-bored, sige. opo. Diba, Dili mo siya pa, ula nung mga nagluluto, nga babae, wag. Hanap ka ng para sa kanya. Yung may nagtatrabaho ng mataas na building. Minsan na, paano siya, may kausapin. May best friend ka ba? Regarding Tapos naman po yan ang sa gusto niya. sa Dahil sa trabaho, underwear mga nagtatrabaho kababayan babae. pang itaas, Yun ang talagang ipapagod ayaw sa po ni kanya. Nancy magsuot. Oo, kasi Ayaw niya na-bored magsuot. siya. Opo, na-bored. Inusuotan namin yan, tapos tatanggalin din Sa niya. imuhang tagapagluto sa kusina. So, ganun na lang. Okay na? Maraming salamat po mga kababayan. God bless po. Thank you po, sir. Thank you, ma'am. Salamat po. Pagbalik namin. Kasama ako pa? Ha? Kasama ako. Sama ka? Balikan ka na lang namin this coming Thursday. Ha?
Okay. Atid nyo na lang. Okay lang, nandyan naman yung sasakyan. Okay. Ano pa, okay na pala. Okay na. Kain ka ha, pag alis namin. Kain ko muna kayo. Tag-isa. Ikaw, hindi. Kumain na kami. Tag-isa yung ganito. Hindi, kain ka lang. Ha? Ha? Kain ka lang. Ah, Ayan o, dami mong prutas. kumain na nga ako. Kumain ka na, busog eh. Kasi pag gutom mo yan, kakain talaga, hindi mapigil. Hindi po siya mahilig sa mga tinapay, sir. Kanin, Kanin ulam. talaga at saka ulam. Oo. American loaf bread. Pag naumpisahan niyang kumain ng kanin talaga marami. Pero maganda kontrolin din. Hindi po. Kasi baka ma-high blood siya. May limitahan. Kaya nga po ano eh. Hyper po siya pagka laging busog. Ay, ganun. Opo. At saka ano sir, Dapat ang kain niya kontrolado. Pero malaki naman ang pagbabago basta tuloy-tuloy yung gamot niya. Unlike before talaga. Diba? So, yun. Bye-bye na, Nancy. Bye-bye. Yes, thank you po. Bye-bye. Ingat ka ha. Hintayin mo Oh, ako ng yes. Thursday ha. Pahatid natin sila sa baba. Ay, hatid mo kami sa baba. so sweet. Sige lang.